Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime, shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa oras na ito, ang mga singsing ng pinto, Aaron ay dapat na isang, Wang Simon sa oras na ito nanlulumo ay dumating sa, na may hawak na isang mangkok ng sinigang. Alam na hindi pa gumaling si Aaron mula sa kanyang malubhang pinsala, espesyal na hiniling ni Wang Simon kay Shower na gumawa ng lugaw para makabawi sa Aaron. Nakita siya ng Aaron ng ganitong hitsura, ganap at lumabas na lamang ng ganap na naiiba, biglang may kakaibang paraan, ano ba kasi to? Hindi ka ba nag-shopping kasama si Xiao Tao? Bumalik ka ng maaga, panipi. Sa pagsasalita nito, napakataas ng bibig ni Wang Simon, ang buong tao ay parang butas ng bola, para maupo, sa mesa, ang mga kamay ng isang lugaw, huwag mong banggitin, halos magalit. Sumunod si Xiao Tao. Kinuha ang lugaw ni Wang Simon sa mesa, marahang inabot ito kay Aaron, at nakangiting nagpaliwanag, gustong mamili ni Ate Simon, pero hindi ko alam kung bakit, wala sa kalsada. Ngumiti si Han Sanchen. Sa oras na ito, umiihip ang malamig na hangin. Walang kamalay-malay na bumangon si Han Sanchen at isinara ang bintana, ngunit nakita niya na kahit madilim sa ibaba, walang usok sa abalang kalye sa hapon. Wala man lang ilaw ang bawat pamilya, at ang buong baryo ay ganap na nasa dilim. Nagpapahinga ba ang mga tao sa nayong ito ng napakaaga? Aaron, no wonder sobrang tahimik ngayon. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Han Sanchen na ang katahimikan ngayon ay iba sa naramdaman niya noong papasok pa lang siya sa huling yugto. Ngayon ay talagang tahimik, ngunit ngayon, ito ay isang patay na katahimikan sa lahat. Who knows, walang multo. Galit na galit si Wang Simon. Gusto niyang mamili, pero ginulo niya ito. Kumain ka lang, at pagkatapos ay magbihis ng kaunti, bago ang mataong kalye, sa gabi, biglang naubos ang lahat. Aaron ngiti, gayunpaman, ang huling 2 araw sa kalsada ay masyadong pagod, kapag ang maagang pahinga. Sa pamamagitan nito, natapos ng Aaron ang lugaw at marahang ibinalik ang mangkok. Tutulungan kita sa isa pang mangkok. Kinuha ang mangkok, lumabas muli si Xiao Tao. Ngunit saglit lang, tumakbo pabalik si Xiao Tao na nahihiya, ang mangkok sa kanyang kamay ay walang laman, tumingin siya kay Aaron na nahihiya, natutulog ang tindahan. Hindi ba busy pa rin yung sophomore kanina? Pagbalik namin, kalahati pa ng table sa inn. Ilang oras pa ba tayo mag-usap? Napakabilis niyang nag-impake, sabi ni Wang Simon, nakatingin kay Xiao Tao sa loob, hindi makapaniwala, tumayo, kinuha ang mangkok sa kamay ni Xiao Tao, at naglakad patungo sa hagdan. Pagdating niya sa hagdanan, namatay na ang ilaw ng unang palapag ng inn hall. Madilim at walang laman, kaya medyo nataranta ang mga tao. Umiling siya, naguguluhan, bumangon at bumalik sa kwarto. Kakaiba, wala talagang tao. Hinawakan ang kanyang noo, pumasok si Wang Simon sa silid na puno ng pagdududa. Umupo siyang muli at biglang tumingin sa Aaron at sinabing, Aaron, sa tingin mo ba kakaiba ang nayon na ito? Ilang 2:00 pa lang. Natulog na ang lahat, panipi. Talagang kakaiba ang pakiramdam ni Han Sanchen, pero,
pag-aralan ito ng malalim. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng nayon ay maaaring may isang simpleng katutubong kaugalian. Normal na magtrabaho sa pagsikat ng araw at magpahinga sa paglubog ng araw. Nakangiting sabi niya, sa tingin mo lahat ay kasing energetic mo. Ang mga tao ay umaasa sa kanilang pisikal na lakas para suportahan ang kanilang mga pamilya. Sila ay tulad mo. Anyway, hindi sila nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Ikaw, napilitan si Wang Simon sa mga salita ni Aaron, at hindi niya alam kung paano sisagot. Tinatamad akong kausapin ka. Babalik ako. Pagkaalis ni Wang Simon, hindi umalis si Xiao Tao. Sa halip, tahimik siyang tumayo sa tabi ng Aaron, na nakangiting nagsabing, anong problema? Mr. Han, actually, tama si Miss Simon, Xiao Tao. Iniisip din ni Xiao Tao na kakaiba ang village, at, takot na tumingin si Xiao Tao sa paligid at hindi naglakas loob na gawin, isang tunog. Nakangiting sabi ni Aaron, at ano? At lagi kong nararamdaman na parang may lihim na nakatingin sa atin. Medyo nanlamig ang likod ni Aaron dahil sa kanyang mga sinabi. Hindi siya takot sa multo. Total wala naman siyang nakita. Gayunpaman, palaging may isang uri ng madilim at malamig na pakiramdam sa kapaligiran, ngunit ang mga pinto at bintana ng Aaron ay mahigpit na nakasara. Well, huwag mo nang isipin iyon. Naaaliw ang Aaron. Nang marinig ito ni Xiao Tao, tumigil siya saglit sa pagsasalita, at kumilos ng 2 hakbang sa kanyang mga paa. Pagkatapos ng lahat, sabik siyang tumingin kay Aaron, pero natatakot talaga ako. Young Master Han, Xiao Tao. May imbitasyon si Xiao Tao. Sabi ni Aaron, sabihin mo sa akin. Pwede ba Peach? Sa kwarto mo. Sa mga salitang ito, ibinaba ni Xiao Tao ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namula at nag-iinit. Alam din niya na hindi malinaw kung ang mga lalaki at babae ay nagbibigay o tumatanggap sa isa't isa, at ang magkakasamang buhay ng mga solong lalaki at ilang mga kababaihan ay may masamang impluwensya. Pero hindi niya alam kung bakit. Dahil dumating siya sa nayon, lalo na sa gabi, naramdaman ni Xiao Tao na siya ay nasa ulirat at labis na takot. Ayaw niya talagang sabihin ito hanggat hindi niya kailangan. Akala niya ay tatanggihan ni Aaron ang kanyang sarili, ngunit tumawa lang si Aaron, okay, matulog ka sa aking kama, natutulog ako sa mesa. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi tumanggi si Aaron kay Xiao Tao ay dahil si Xiao Tao ay isang inapo ng pango, at ayaw ni Aaron na ma-accident siya. Ang isa pang dahilan ay ang Xiao Tao ay nag-aalaga ng Aaron sa lahat ng paraan. Sa makatuwid, hindi tatanggihan ng Aaron si Xiao Tao kung kailangan niya ng tulong. Matapos makatulog si Xiao Tao, muling pumasok si Aaron sa meditation. Sa sandaling pumasok siya sa pagninilay, muling lumitaw ang katahimikan ng kamatayan. Sa kalagitnaan ng gabi, pinagpapawisan ang Peach sa kama, nakalok ang kilay at nakakagat ang labi. Siya ay nagkaroon ng mahabang panaginip. Sa panaginip, napakaganda ng lahat. Ang araw ay sumisikat, ang mga bundok ay lantian at ang tubig ay maganda, ang mga ibon ay umaawit at ang mga bulaklak ay mabango. Sa mga terrace ng kabundukan, may mga taong abala at ang iba ay sumisigaw. Nakita rin niya ang kanyang mga magulang at ang shopboy sa bahay ngayon. Umupo sila sa ilalim ng puno ng peach blossom na lumitaw kanina at nag-usap at nagtawanan, at masaya siyang pinulot ang mga talulot ng peach sa lupa. Ngunit nang kunin niya ang bulaklak ng peach at masayang lumingon sa kanyang mga magulang, bigla niyang nalaman na ang kanyang mga magulang at isang grupo ng mga taga-nayon na nakaupo sa ilalim ng puno ay walang ulo sa oras na ito. Tumangala siya sa takot. Sa puno ng peach blossom, maraming nakangiting ulo ang nakasabit. Sa pagkakataong ito, nakangiti siyang nakatingin sa kanya, Biglang nagising si Xiao Tao mula sa kanyang panaginip. Sa oras na ito, madaling araw na sa labas ng bahay, at ang kalye sa ibaba ay bumalik sa ingay at pagmamadalian ng kahapon. Si Aaron ay nakatayo sa bintana at nakita si Xiao Tao na nagising. Sabi niya, sabay ngiti, anong meron? Nagkakaroon ng bangungot, pinagpapawisan ka, pumunta ka at maghugas ng mukha. Master, maghanda na tayo. Saan ka pupunta? Pagdududa ni Xiao Tao. Han 3,000 ngiti hindi nagsasalita, tumayo at lumabas ng silid. Pagkatapos kunin ni Xiao Tao, Aaron, naghihintay sina Wang Simon at Qin Qingfeng sa sala sa unang palapag. Bagamat umaga pa lang,
Napakaganda ng negosyo sa in. Halos kapareho ng pagdating ng 4 kahapon ng hapon, at kakaunti ang mga bakanteng mesa sa in. Kakaiba kasi ang daming tao sa madaling araw, pero sa gabi walang tao. Tiningnan ni Wang Siman ang buhay sa paligid niya, medyo hindi nasisiyahan sa paraan. Nakangiting sabi ni Qin Qingfeng, pumunta tayo sa punong nayon. Baka may alam siya tungkol kay Xiao Tao. Paglabas nila sa bahay tuluyan, ang mga lansangan ay kasing ingay nila kahapon ng hapon. Sila ay sumisigaw at nagtitinda sa lahat ng oras. Sila ay patungo sa pinakaloob na bahagi ng nayon. Nagtanong na si Qin Qingfeng sa shopboy. Ang malaking bahay sa nayon ng Wuyo ay ang ancestral hall sa nayon. Bilang pinuno ng nayon, ang punong nayon ay nakatira din sa ancestral hall sa buong taon. Maya-maya pa ay dumating ang 4 sa isang malaking bahay. Bagamat medyo luma na ang bahay, pinalamutian ito ng mga pulang brick at itim na tile. May 2 kakaibang hayop na bato sa pintuan, nakabuka ang bibig, seryoso at marangal. Pumasok na tayo. Sa pagtingin sa plaque ng ancestral hall na nakasabit sa kanyang ulo, pinangunahan ni Qin Qingfeng na pumasok. Sa sandaling makapasok ka sa ancestral hall, isang amoy ng insenso ang dumarating sa iyong mga butas ng ilong. Pagpasok mo sa loob, makikita mo ang isang malaki at walang katulad na trono ng Diyos, na puno ng lahat ng uri ng mga trono ng espiritu. Pagkapasok ng 4 sa bulwagan, dahan-daang lumabas ang isang matandang may puting balbas mula sa gilid ng pintuan ng bulwagan at nakangiting sinabing, masayang pangyayari talaga na may mga kaibigang nanggaling sa bayan ng panauhin. Sa likod ng matanda ay isang binata, mga 25 o 6 na taong gulang. Straight ang mukha niya at medyo gwapo ang kilay pero may konting kiling sa mga mata niya. Nakangiting sinabi ni Qin Qingfeng, sa tingin ko ito ang pinuno ng nayon. Ako si Qin Qingfeng, ang 7 matatanda ng sekta ng Nihilismo. Ito ang aking disipulong Aaron, at ito ay si Miss Wang Siman, ang anak ng hari ng lungsod ng Chanho. Panipi, may kakaibang tingin ang Aaron kay Qin Qingfeng. Matapang talaga ang lalaking ito para direktang iulat ang kanyang tunay na pangalan. Hindi mahalaga sa iba, ngunit nandito na si Qin Qingfeng 3 taon na ang nakakaraan at pumatay ng maraming taga-nayon sa nayon ng Wuyo. Tila nakita ni Qin Qingfeng ang mga pagdududa ni Aaron at sinabi sa kanyang tainga, noong una, pumunta kami na nakamaskara at pumunta sa gabi para lang kumuha ng mga bagay. Kaya hindi ko sila kilala, at hindi nila ako kilala. Tumanggaw si Aaron malinaw. Hindi nakakagulat na si Qin Qingfeng ay napakatapang. Bagamat ngumingiti ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabantay, nandito pala ang Panginoon, kaya talagang mahirap siyang makilala. Gayunpaman, ang nayon ay palaging nakahiwalay sa mundo. Paano napunta rito si Mr. Qin? Ano ang problema? Panipi, sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, tinanong si Qin Qingfeng. Bahagya siyang natigilan, at hindi nagtagal ay naisip niya ang dahilan kung bakit nahanap ni Qin dito ay dahil sa babaeng ito, ang pangalan niya ay Xiao Tao. Gayunpaman, nawala ang kanyang memorya at hindi na maalala ang maraming bagay. Kami pumunta dito sa pagkakataong ito para tulungan siyang malutas ang misteryo ng kanyang karanasan sa buhay. Tumanggo si Bai Hu bilang maluwag at tumingin kay Xiao Tao saglit, ngunit ang babaeng ito ay hindi mula sa aming nayon na walang pag-aalala. Nang marinig ito, natigilan lahat sina Aaron, Qin Qingfeng at Xiao Tao. Hinawakan ni Qin Qingfeng si Xiao Tao sa kamay at sinabing, puno ng nayon, nagkakamali ka ba? Paanong? Wala siya rito. Tingnan mo ang kanyang mga bisig, tulad ng mga taga-nayon, ngunit lahat sila ay may kulay berdeng selyo na ito. Ngumiti ang matandang White Hu, ito ay isang espesyal na tato lamang, marahil, ang mga ninuno ng batang babae, at mayroon kaming parehong palso. Punong barangay, sigurado ka ba? Estilo ng Chin-Chin. Malinaw, sa mata ni Aaron, ang mga salita ng pinuno ng nayon ay hindi nakakumbinsi. Ang Xiao Tao ay ang inapo ni Pango, at ang tato ng Pango Axe ay ang natatanging marka ng Pango. 10,000 taon na ang nakalilipas, isang sangay lamang ng Pango ang nakaligtas. Mapapatunayan na dito dapat nanggaling si Xiao Tao. Higit pa rito, ang Xiao Tao ay matatawag na tamang pangalan ng pangalawang anak ng tindahan, na nagpapatunay din na si Xiao Tao ay isang tao dito.
Pero bakit sinasabi ng punong nayon at ng shopboy na hindi nila kilala si Xiao Tao? Ngunit ang problema ay, ang Aaron ay maingat na nagmamasid sa mga salita at gawa ng pinuno ng nayon. Parang hindi naman siya nagsisinungaling. Mayroong 131 na pamilya sa baryong ito, na may kabuuang 567 katao. Kilalang kilala ko sila, mas kilala ko kaysa sa sino mang nasa nayon. Ang babaeng ito, hindi ko nakita o narinig. Kung hindi mo maniwala ka sa akin, Shi Qiang, kunin ang talaang kanan ng nayong ito at hayaang tingnan ng 4 na mahuhusay na estudyante. Natapos ang matanda at nag-order. Ang binata, si Shi Qiang, ay tumanggo at pumasok sa gilid ng pinto. Ilang saglit lang ay lumabas na siya na may hawak na makapal na libro. Pagkatapos ay iniabot niya ito ng direkta kay Qin Qingfeng. Kinuha ni Qin Qingfeng ang libro at ibinalik ito. Puno ito ng mga pangalan ng mga tao, ngunit binaligtad niya ito mula simula hanggang wakas at talagang hindi niya nakita ang pangalan ng Xiao Tao. Hindi makapaniwala si Qin Qingfeng na tumingin sa Aaron. Ito ay hindi kapanipaniwala, walang nakakakilala kay Xiao Tao, at mukhang hindi kabilang dito si Xiao Tao. Kung hindi dahil tinawag ni Xiao Tao ang pangalan ng tindera kahapon, talagang naramdaman ng Aaron na maaaring maling lugar ang kanilang napuntahan sa pagkakataong ito. Ngunit nangyari na kilala ni Xiao Tao ang Dian Xiaoir, at tumpak na tinawag ang kanyang pangalan. Ano ang problema? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.